napapasukin yung iba. Diyan nagkakasya. Pasok, pasok, pasok. Sakad, sakad, sakad dali. Sakad, ayun na. Magandang umaga mga kaibigan at nandito na naman tayo sa ating babuyan. Ito ngayon mga kaibigan, meron tayong isi-share sa inyo. Ito po yung paano po magpakain ng mga bagong walay na biik. At ito po ay meron tayong feeding guide, pero mga kaibigan, hindi ko masyadong sinusunod dyan dahil ang inoobserbahan ko po itong ating mga biik para hindi po sila magtae. Ayan po mga kaibigan, nandyan yan yung simula 30 to 35 days ay nasa 300 grams per piglet. So yung siyam na biik mga kaibigan ay medyo nasa 2.7 kilos. Pero itong sa akin mga kaibigan, ito ngayon, ay pinaghalo ko yung booster tsaka yung pre-starter para po ay hindi sila manibago kasi po ay aalisin ko na po yung booster at pre-starter na po ang papakain natin. Ayun, nakita nyo mga kaibigan ay 600 grams ito yung pre-starter. Tapos ngayon mga kaibigan, ihahalo natin itong booster. Ayan po ay Nutrilak Booster Crumble. Iba-ibang brand mga kaibigan sa sa Unifeed. Ito yung booster ay Ayun mga kaibigan ay mahigit 300 grams ang ihahalo ko dito sa pre-starter at kailangan medyo mahalo natin na maigi para talagang ang panlasa nila ay ganun pa rin ang kinakain nila na yung nasanayan nila simula 5 days to 30 days na booster. Ngayon at bali ang mga kaibigan, ang ginagawa ko katulad niyan ay ilang kilo, wala pa 1 kilo, 900 grams sa umaga. Iyon ang ginagawa ko. Tapos pag nakikita ko na ubos talaga, kahit magdagdag ng konti. Pero para sa akin mga kaibigan, wag na. Kasi ang iniiwasan natin ay hindi po magtae itong ating mga alagang biik. Ito mga kaibigan ay nasa 30 days na sila. Ay sa awa ng Diyos mga kaibigan, talagang hindi tayo nakaranas ng pagtatay nila. Ayan, ganun na po sila kumain. At ang kailangan lang talaga ay makikita mo na talaga, mauubos nila yung pagkain nila. At kasi mga kaibigan, pag hindi nila mauubos yung pagkain nila, kailangan natin magbawas. Kailangan yung simot na simot talaga para lagi silang ganado kumain. At hinahanap talaga nila yung mga pagkain nila kung nauubos na. Kaya yun ang ginagawa ko ay wag natin ito para sa akin lang sa aking kalaman mga kaibigan ay kahit hindi natin sundin yung feeding guide. Ang mahalaga lang meron tayong tinitingnan. Kasi ito hindi naman ito maliliit pa. Okay lang mga kaibigan kung malalaki na sila at for fattening, kaya kailangan natin talaga na mabilis ang paglaki at saka mabigat ang timbang nila. Ayan, makikita nyo naman mga kaibigan kung paano sila kumain. Talagang sarap na sarap sila. Kaya ganun mga kaibigan, dahil meron naman akong video dyan, yung mga nauna, ay simula nung pinanganak, after 5 days po, ay tinuruan ko na silang kumain ng booster. Kaya ganun sila kumain. At makikita nyo naman yung mga katawan nila mga kaibigan.
Tapos mga kaibigan, isa pa ay naghahalo ako ng powder. Ito po yung amoxilbi at mayroon naman na instruction diyan kung paano po gawin. Sa katulad yan, isang sasi, isang galon. Saka itong isa pa, ganun, itong Bitmin Pro. Ay ganun din, isang galon, isang sasi. At tinahalo ko, nilalagay ko po sila dyan. Sa totoo lang mga kaibigan, talagang malakas na po uminom ang mga yan. At kinukontrol ko nga lang dahil para hindi po masyadong sa tubig nila. Sa umaga, yung 2 galon ay kakunti lang ang natitira. Tapos sa hapon, kunti lang linalagay ko, siguro dinagdagalan ko lang ng konti. Tapos mga kaibigan, yung pagpapainom ko mga kaibigan, pagpapainom ko pala noon ay 5 araw lang. Kailangan 5 araw, stop ka na sa pagpapainom ng ito yung natin. Yung powder na yon, yung amoxicillin saka yung vitamins. Tapos ito mga kaibigan at ngayon ay July 30 ay na sila 32 days. Siguro sa mga kaibigan sa Monday ay i-deworm ko na ito para kahit 40 days na sila ay pwede na natin i-distribute at pwede na nating i-distribute sa mga bumibili. At saka ito po ay may mga na po at may mga may-ari na. Kaya kailangan bago ko ibigay sa kanila mga kaibigan ay nasa kondisyon talaga. Dahil siyempre ay kawawa naman yung mga bumibili na mayroong hindi malakas kumain tapos nagtatayo ang maganda talaga nasa quality tayo mga kaibigan, kahit medyo mahal ay okay naman yung kalidad ng ating binibigay na mga biik. Kasi mga kaibigan, ako talaga nakabili na ako ng biik ay yung iba kasi doon sa mga piggery ay 1 buwan lang at hindi pa po napupurga. At ikaw na ang magpupurga kaya masyadong abala at kung minsan talaga hindi talaga naiiwasan ang pagtatae tapos ikaw na ngayon ang maggagamot. Kaya mahirap din talaga ang pag-aalaga ng baboy, lalo na katulad nito ay bibili ka ng biik. Kaya swerte tayo. Kaya simulat sa pool talaga mga kaibigan, hindi po ako nagbibigay ng biik na hindi umaabot ng 45 days. Kaya makikita nyo naman yung dumi niya mga kaibigan na yun. Talagang buong buo. Kaya ganun talaga. At dito sa kuna ay hindi na sila nagkakasya. Kung gabi, mayroong nagpapatong-patong sila tapos yung iba naman nasa labas. Pero nilalagyan ko ng ilaw sa gabi kasi para kung tag-ulan o kaya umulan ay hindi po sila lalamigin. Siyempre kailangan talaga nating ingatan itong ating mga biik mga kaibigan para yung bibili sa atin ay babalik pa rin. Kasi kung hindi magandang quality yung nabibigay natin ay talagang sigurado mga kaibigan hindi na sila bibili ulit. Ito nga pala mga kaibigan yung painuman ko sa kanila. Ayan, at pasensya nyo na mga kaibigan, nilagyan ko rin ng cover itong para hindi po makakapasok yung mga manok. Ayan po. Ayun, makikita nyo mga kaibigan, kunti lang. Sa gabi yun, nilagay ko 2 galon. Tapos kunti lang talagang natira. Kaya ngayong umaga ay 2 galon din. Tapos sa tanghali naman mga kaibigan, nagbibigay ako kunti lang, mga 300 grams lang para makakain lang sila tapos makainom. Tapos sa hapon naman mga 5:00, yun binibigyan ko sila ng kunting volume kasi siyempre po para hindi sila gutumin hanggang umaga. At mahirap naman kasi kung
ah, konti lang na ibigay mo, talagang mamamayat yung ating mga biik. Kaya mga kaibigan, ay alam ko naman kanya-kanya tayong diskarte sa pag-aalaga ng mga biik hanggang maibenta natin. Ako naman po mga kaibigan ay patuloy pa rin ako nagre-research sa YouTube. Yun lang mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po dun sa baguhan, pakisubscribe naman. Okay, lagi tayong mag-iingat, babu.